gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, paki-click ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Andito tayo ngayon sa bayan ng Bagong Bayan sa Sultan Kudarat, ang dati kong area of operations dito, at sa ating background ay ang napakagandang view ng Daguma Mountain Range. Ayan, na aking inakyat noong March 2017. At yung Mount Turuturo. Okay? Yung Mount Turuturo ay naging host ng Platoon Arabo, Platoon Samsung noong 2016 hanggang 2017 bago namin sila napalayas noong taon na yon. At yung lugar na to, makikita natin ay meron ding majestic view sa South Cotabato. Kapag maganda yung weather condition ay makikita natin doon yung Mount Matutum. Ito ay malapit sa General Santos City at malapit din siya sa Pulumulok, South Cotabato. Mamaya, ang ating akyatin ay ang Bansada View Deck dito sa bayan ng Bagong Bayan. Ito ay ang proyekto ng ating mahal na mayor na magiging tourist destination ng mga bisita dito sa Sultan Kudarat. At kung maakyat natin yun, ay mayroon kang napakagandang view nitong mga mountain range nito. Itong Daguma Mountain Range. I had the chance to visit this mountain range back in 2017. New People's Army, yung dating Guerrilla Front 73, sa physical terrain. Ang aking ginawa anong araw ay gutumin sila sa taas sa pamamagitan ng pagkuha ng mamamayan sa baba. Dahil hindi ka pwedeng mag-sustain ng puwersa sa taas kung walang suporta ng tao mula sa baba. Ang aking strategy, win popular support para ma-drain yung resources nila sa taas. At meron akong paminsan-minsan na mga patrols doon sa taas. Ang purpose is to pressure them. So, dahil sa pressure ng patrols doon sa taas at pagkuha ng suporta ng mga mamamayan sa baba sa pamamagitan ng good governance, ay dahan-dahan na pressure namin, na pasuko namin sila. Social pressure, political pressure, at military pressure. Iyon ang sikreto kung bakit umabot sa sobra 200 yung nagbabaan na miyembro ng Communist Terrorist NPA simula 2017 hanggang 2018 o later part ng 2018. Kaya mamaya tunghayan natin sa pagbisita doon, magpapakita ito na kapag merong kapayapaan, merong kaunlaran. Magkakaroon ng mga industry, kagaya ng tourism industry, kung wala yung impluensya ng mga kalaban ng Estado. Yung mga issues ng ating mga lumad ay na-address ng ating local government. Kaya ngayon, dahan-dahan na umuusbong yung mga business dito sa lugar. At isa dito ay ang tourism spots na pinopromote ng Bagong Bayan. Napakarami pa dyan sa likod. Nadiskubre namin because of our foot patrols. Nadiskubre namin ang napakagandang lugar. Mayroon dyan mga waterfall, mayroon dyan underground river o mga cave systems. Mayroon dyan doon sa Monteverde at maging dito sa Santo Niño area. Mayroon dyan ang Monteverde actually is green hills. Literally, ang mountain formation ay mga formation doon ng bundok doon ay may halin tulad mo rin sa Bohol, yung Chocolate Hills. So meron din sila, ang gandang tingnan. If you are from a certain spot, makikita mo Green Hills dito, o Monteverde formation, at sa kabila andun yung Mount Turuturo. Itong Turuturo na to. Ang Mount Turuturo is a future trekking destination. Kaya ang sabi ni Kapitan Zuhera ay i-promote pa niya, pagandahin yan. So, ang technique is to construct more roads, no? Papasok doon para mas madali para sa turista makapasok. Then, it will translate into job opportunities para lalo na sa ating mga lumad, sila yung magiging guide papunta doon sa taas. So, i-capacitate sila. So, yan ang mga magandang programa na
sa aming sinimulan na peace and security operations back 3 years ago, ang impact niya actually is about 3 years after, 4 years after, 5 years after. So yung laging challenge ng military, ng PNP at saka ng local, lalo na sa local government, is how to sustain the peace. Masustain ang peace kung magkakaroon ng inclusiveness. May feeling ang lahat ng tao na kasama kami dyan sa peace. Makinabang kami sa development. So mamaya, puntahan natin ang Bansada View Deck. Kayo na maghusga kung maganda ba talaga. Dahil alam ko maganda dahil matagal ko nang nakita. Ipakita namin sa inyo. Ipakwento natin, pati si Mayor, ano ang magiging future ng Bagong Bayan as far as tourism industry is concerned. Kaya tunghayan niyo yung sa aking vlog entry, ha. Nandito po kami ngayon ni Sir. Thank you very much, Sir, na nandito ka po. Nandito po kami sa area na kung saan aakyatin natin yung landmark na project namin, no, sa bayan ng Bagong Bayan. Actually, kaka-start pa lang nito, Sir. So, mamaya makikita natin kung anong development. And we're targeting a soft opening on December 15. So, dito po makikita mo. Kasama namin yung magandang kapitan at saka yung aking darling, no? Yung family ng ni Dato at saka si Kagawad Bansil, yung yung may ano nito, Sir, hanggang sa taas. So they donated an area sa family nila. So they donated an area para gagamitin po ng LGU. So ito makikita nyo na kubo, ito magsisilbi na ticket booth po namin. So ang future po na namin with the support po ng mahal na governor is pag pupunta ka dito, dapat merong element of surprise. So paano ka ba aakyat? So pwede kang mag-by car, pwede kang magmotor. So if you want na magpapawis, you go by trekking. So, yun po, 264 steps po pataas. Then, of course, the future development papunta po dito is, yun po yung magiging ATV. Yung, so you have 4 choices. Sabi ko nga, kung may makita kami na area for horseback riding, titingnan namin. So, yun po yung pananaw namin. And then, titingnan someday, may future development plan dan. Pero ngayon, it's makikita nyo mamaya kung ano lang muna yung mga initial development namin. So, nandito po kayo, tatawagin po namin to, subject for approval pa rin ng Sanggunian, Bansada Agri Eco Tourism and Adventure Park. Kasi in the future, gagawa po kami, Sir, ng cable car tsaka zipline. Okay. So, yun po. So, first cable car sa dito sa Sultan, sa Sultan Kudarat po. Even in South Cotabato, wala eh. Walang cable car, walang cable car. So hopefully po, pinatingnan na namin, so potential po siya. So saan magaling i-connect ang cable car? Mula doon sa taas, papunta ng Red House. Papunta doon sa mamaya makikita natin. Diretso kain ng masarap na tinolang manok. Tinolang manok at halo-halo. So anyway, so titingnan natin, kasi sabi nila anong meron sa taas. So titingnan po natin pag-akyat. So dito po mag-uumpisa yung 264 steps. So they're starting, nag-i-install na sila. Tapos yung tubig, na-establish na rin kasi yun yung pinaka-basic. Oo nga, yung kasi pag ka ng toilet. Opo. Ilaw to? Opo, sa gilid, Sir, meron na. Lagyan namin ng lamp. Okay, tapos may mga bulaklak din. Opo, oo. Tapos may nakahang na mga orchids, no? Yeah, tama ka dun, Sir. Ano ako eh, I am having a vision of nakikita mo na, Sir. Dahan-dahan ko lang, Sir. Pagod. Hinihingal ako. Pag lagi na siya mag-akyat, wala na. Opo. Yun lang, Sir, we came up na sa top ng bundok. Sabi ko, hindi siya typical na viewing deck. It's a modern viewing deck in the midst of a native area na mga ganun nga. So actually, I explained to people na nandito kasi may agreement. Hindi, government. Government. Kaya dito, Sir, may agreement sila with the DNR, no? So ang ginawa ko sa kanila, a portion lang i-develop natin. Kaagapay nun is your employment. Okay. So halos dito ngayon, yung utility ko, security, yung may-ari ng lupa. Okay. Oo. Oo, kasi may stake sila doon. Yeah. Pag ma-develop. Tapos they have to put their heart on this project. Of course. Sabi ko, kasi inyo to, dinevelop namin para sa tao. So parang kabuhayan nyo na rin to. This is for your sake also and for your employment. Magandang umakyat ito. Marami kang kasama para kwentuhan kayo. Malimutan niyo yung pagod sa pag-akyat. Yeah. And of course, so this is it.
Surprise! This is it. Wow. This is it. Yeah. Nakita ko yung view na to nung bumaba ako galing sa Daguma. Nakita ko tong view na to. This is it. So relaxing. Ito yung reward. Pag akit mo dito, ito yung reward sa'yo. Mawala lahat ang pagod mo. Sir, ito yung aming viewing deck. Wherein gagawin namin coffee shop sa taas. Okay. Magkakaroon ng coffee shop doon sa taas. Pasalubong. Meron dito, may mga toilet dito, kaya kahit na mag-stay ka lahat ng araw. Opo. Okay lang. Pag may cable car, doon punta niya. Doon bagsak niya. Yung cable car na sinasabi dito, mag-connect here, papunta doon sa tinatawag na Red House. Yung Red House, maalala ko pa, in 2017, isa sa meeting namin ni Mayor doon, pinag-usapan namin paano matanggal yung lahat ng mga NBA dito. Doon kami nag-meeting. Kasi kita niyo para may garden na, naka-landscape. Naka-landscape po siya. Naka-landscape. Accessories na lang. Pwede rin dito mag-prenup pa. Opo, marami na nga, sir. Marami na. Nagpapabook. Prenup. So, ito yung pagkain ng sultan ng ligawasan na paakit sa bundok. So ito yung Bansada view deck at makikita nyo sa aking likuran yung Daguma Mountain Range. May sea of clouds, ha? So yung project ay intended para ma-promote yung tourism dito. So invite ko kayo, pag may time kayo, you visit this place and tell your friends, pwede dito. Isa sa talagang must see na lugar sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Mag-travel ka lang from center ng Bagumbayan, siguro around 30 minutes lang, 20 to 30 minutes by car. Tapos punta ka dito. Okay, huwag niyo kalimutan. Dahanan nyo. Pag may knowledge, may power. By next year, dinadahan-dahan. Progressive po yung pagdi-develop. So this area na naka-landscape po is donated by 5 families nila Dato at saka ni Kagawad. Dato Bansil family. Dato Bansil family. Bansil and Akoy. Yun. Bansil and Akoy family. No, so Tilan, no, kasali pa doon. Sa mga adjacent area, hindi po binigyan po namin ng chance yung landowner, if they have capital, they can develop as long as within doon sa napag-usapan sa development plan. So, the closer you are, doon po sa view ng bundok. Pitot Kalabaw, yung Turo-Turo doon. Kung tawagin namin, Mount Turo-Turo. Yan. Bansada is coming from the word na overlooking. Overlooking. Yan yung ibig sabihin. Ilonggo? Ilonggo term, Bansada. So ibig sabihin overlooking siya. So yun yung term nila. Kaya we celebrated also Bansadayo Festival, parang ganun. Sa Bukidnon meron doon, 'di ba, na parang ganito? Ang tawag doon overview. Sa ibang bansa, lookout ang pangalan. So dito Bansada. Yung I Love Titulok. Kala niya nga dito. Sige, ikaw naman magkwento. Sa term ko yun na pag-gipot up Yung I Love Titulok. My term. First, pag-upo ko talaga, sir. Kaya nga, nakita ko na yan noon pa. Since kasi, sir, di ba yung area is accident prone? Yes. So, kaya nilagay ko, siguro I think it's strategic location din para at least yung mga bypassers mag-slow down. Magdahan-dahan sila. Magdahan-dahan sila. So, And maybe they will stop kasi magpa-picture sila doon. Usually, before approaching pa lang, sir, nag-ano na sila, nag-video na. Then, most of the time yun, yung ang naano sila, nag-stop talaga. And I think yan din yung landmark na parang nag-start na nakilala na si Tito Lok. Kahit tagasan, parang known na ngayon si Tito Lok. Yan ang pinakamasikat. Oo. Kahit saan oy, taga Tito Lok, parang ganun. Tapos ngayon parang na-feel ko na din na ang constituents ko is proud na taga Tito Lok sila because of that. Hindi kasi dati. Dati noon, kakala nila IPs. And thankful din kami sa iyo, sir. Yes, sir. Nabago din kayo, di ba? Dati kasi, Bago yung tingin nila. Di ba may NPA dyan? ang Titulok dati, ano mo yan, ma-link mo parati sa NPA dahil maraming dito magpunta-punta. Yung sa Ismael. Sa Ismael. Ismael. Ismael, ginawang kampuhan ni Kayuyo eh. Yan. Titulok ka agad. Pero actually, doon sa sulok yun. Sa malayo yun, malayo. Kayo na-divert na. Na-divert na. Because of this one, tsaka yung I Love Tito Lok. Marami pang potential si Kap dito. Marami ka pa. May mga falls. Yung may pinuntahan ka doon na falls. Ano pa yan?
Small sa Spar 1, so ongoing Spar 1. pa. No? Yes sir, check pa namin yon for another development. Then sa Sitio Nuling, meron din kami. Yung sa highway, meron doon sir na prospect din namin for the falls din. Then at the same time, yung bato na shape na barko-barko na tinatawag. Yung isang puno lang. Isang puno lang. Picture Ismail is a good place para sa biking trail. Kasi yung pag-ride namin doon, may part na pwede ka magsakay ng motor, may part din na mag-walk ka. So, very, ano siya. Na pwede mo isaw-saw sa tubig, meron? Isaw-saw May sa tubig part, bike. meron sir, may part na Kompleto gano'n. doon. Dito naga-enduro, dito sir, dito din Kap, no? Naga-enduro sila. Ewan, pababa siya ng Sarmiento. Sarmiento. Meron Bababa din. siya. Pero yung doon, sir, Enduro maganda trail. din doon. Na bike trail. Sabi nga nila, yung Titulok daw someday Kap would be the bike zone capital of Sultan Kudarat. Yeah. Marami sa Bagumbayan ay potential tourist spot. Yeah. Nandun yung Green Hills, may underground river, mayroong waterfall, no? Ito yung sir, sa Labian, North Korea, ibang view naman. Dito yung paggawa namin ng infinity pool, sir. Yung kubo-kubo siya. Itong plano nga ng architect nito, yung kung mag-swimming pool man, yung ganun. Tapos yung sa baba, parang cafeteria. Oo. So yun, may initial na inopen parang subok lang, maabot ng 1,000 a day at the average Every weekends. Just imagine yung idudulot na ano na yun, no? Income para sa ating mga kababayan dito. So ano yun, good project. Okay, so antabayan natin ang December 15 ay ang pinaka-soft opening. Ang ibig sabihin, pag yung mga uwi sa Pasko, huwag niyong kalimutan, pumunta kayo dito. Okay. Uwi ngayong Pasko. Opo. Something na na hindi niyo makalimutan. Bring your camera, bring your friends. Ayos. Pababa na po kami. So ito yung other way po, pababa. Kung may sasakyan ka, dito ka dadaan, sir. So medyo hindi pa establish po yung daan. So ito yung tinatry namin na develop, na sana ma-concrete talaga. Hello po. Maraming salamat po, sir. At least nakapunta ka dito. Medyo napagod tayo, sir, di ba? Without the trekking, trekking paakyat. Tapos 264 steps. Tapos pagbaba natin, inikot natin yung dadaanan ng sasakyan. At saka nakita mo na, sir, yung ganda. So yun lang, marami pang pwedeng i-develop dito, dahan-dahan lang. So magkakaroon po kami ng soft opening ngayong December 15, no? So sana tatangkilikin to ng tao. Pero in view of pandemic, sir, hindi po kami mag-accept ng walk-in. So by reservation po yung gagawin namin para ma-maintain pa rin natin. Maggawa kayo ng website para doon sila So the Tourism Council is now formulating all the guidelines, mga environmental protection po natin at lahat. Kasi even meron tayong development, let's not compromise yung environmental protection na dapat gagawin sa place. Tuloy pa rin yung pagtatanim natin ng mga kahoy at mga fruit trees. Sustainable development. So that they will appreciate na ma-attain namin yung vision namin na talagang this is Abansada Agri Ecotourism and Adventure Park. Adventure Park kasi you will be enjoying doon sa taas. Lalagyan mo ng zipline. Oo, yung LGU po yun na project, cable car. At saka future yung ang future, ang bike trail, actually meron ng bike trail dito. Nagkaroon na ng Indoro dito, no? Na mga competition. So, i-develop na lang namin yon, no? Para someday talagang sana gagawing bike zone capital of Sultan Kudarat yung Titulok. So we're very happy din doon kay Kapitana. But actually all this in partnership with our provincial governor, yung LGU at saka of course yung barangay. Partnership ng community po yung involvement. So thank you and see you po sa opening and thank you sir. Pagbalik mo, I'm sure ngayon nakita mo is only viewing deck. Sana pagbalik mo meron ng talagang totoong adventure park. Thank you po. God bless. Stay safe. Bye-bye. At kagaya ng sabi ni MacArthur, I shall return!